Iyon, magandang araw sa ating lahat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ulit ng magandang hapon sa aking mga subscribers yan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ito na, nilaglag na ni Mike Abby yung kanyang amo, mga kababayan. Si Speaker Martin Romualdez. Ayun ka, Mike Abby, ha? Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa na may speaker na nag-resign o anumang termino, mga kababayan, tinanggal ba, basta nag-resign daw, mga kababayan. Ngayon lang nangyari dahil nga sa napakalaganap na korupsyon. O, nilaglag na. Alam ni Mike Abby, mga kababayan, kaso nga lang magaling nga talaga mambudol ang taong ito. Dahil ayon sa kanya, dahil kay Pangulong Marcos nag-resign itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil nga may Pangulo daw tayo na ngayon lang nangyayari sa kasaysayan ng ating bansa na nilabanan yung korupsyon. Ang kapal talaga ng mukha mo, Mike Abby, sa loob ng 3 taon. Ngayon niya lang ginawa dahil mabubuking na itong isa mong amo. Huwag mo kaming budulin. Kung nagawa mo sa mga supporters mo yan, ibahin mo ang mga tao na nakikinig sa'yo. Hindi mo kami kayang budulin. Akala mo ba'y gamunggo din ang utak namin na katulad ng mga taga-suporta mo? Masyado kang mambubudol kang tao ka. Anong nilalabanan ni Pangulong Marcos yung korupsyon? Anong ibinunyag ngayon ni Chavit Singson, mga kababayan? Na mismo pala sa lalawigan ni Pangulong Marcos, yung mga diskaya ay sila din yung mga kontraktor doon. O paano mo nilalabanan yung korupsyon na sinasabi mo, Mike Abby? Na sila mismo ay nakakaalam na itong mga diskaya na ito ay talagang manluloko, manggaganso, ginagamit, mga kababayan, yung kanilang mga proyekto para pangatawag nito, makapanghut-hut sa pira ng kaba ng ating bayan. Ilang bilyon ba ang nakuha nitong mga diskaya na ito dahil sa mga flood control project, mga kababayan? Tapos yun pala, mismong sa lalawigan ni Pangulong Marcos, nandoon din, kontraktor din ang mga ito. Kaya pala, nung pinangalanan ng mga diskaya yung mga congressman, si Speaker Martin Romualdez, si Saldico, bigla-bigla na lang pinalitan nila si Senador Dante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil, ulitin ko lang, Senate Blue Ribbon Committee. Dahil nga, papunta na sa kanila, mga kababayan, mabubuking na itong amo ni Mike Abby. Ikaw, Mike Abby, hindi kaming budulin. Ang dami nang nagsasalita ngayon na itong si Pangulong Marcos ay alam niya kung ano ba yung nangyayari, kung ano ba ang totoong nangyayari sa ating bansa. Alam ni Pangulong Marcos yung korupsyon na ito. Huwag mo kaming paglulukuhin dahil pinagyabang ito ni Pangulong Marcos itong flood control skandal na ito. Tapos sasabihin mo ngayon na ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa na isang Pangulo ay nilabanan yung korupsyon. Ang kapal na mukha mo, Mike Abby. Tapos nilaglag mo itong si Speaker Martin Romualdez na isa mo ring amo mo rin ba yan? Grabe. At ito, mga kababayan, para naman sa kaalaman ni Mike Abby, hindi lang tayo mga ordinaryong mamamayan, pati mga artista, mga kababayan, katulad ni Sara Geronimo, talagang nagagalit na rin. Napaiyak, mga kababayan, itong si Sara Geronimo dahil nga sa nangyaring korupsyon ngayon sa ating bansa. Tapos, itong si Mike Abby, bubuduli na naman tayo. Bubuduli na naman niya yung kanyang mga taga-suporta. Isa lang yung masasabi ko sa iyo, Mike Abby. Ang kapal ng mukha mo, kaya nga wala nang kumukuha sa iyo na mga TV station dahil budol ka. Napaka-budol kang tao ka. Sarap mong nako. Ito na, mga kababayan, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Isang history or kasaysayan itong nangyari sa ating bansa.
First time na ang presidente mismo ang nag-expose ng katiwalian o korupsyon sa kanyang gobyerno. At positibo yan sa atin dahil pinangalaga. Alam mo ka mo, Mike Abe, talagang i-expose niya yan. Dahil nga, alam na ng taong bayan yung totoong nangyari sa flood control. Dahil nga, binaha, Mike Abe, ang NCR, ang Metro Manila, at halos mga karatig lalawigan ng Luzon ay binaha. Kaya wala nang magawa itong si Pangulong Marcos kung hindi uunahan niya na yung mga nangyayaring investigasyon para sa tingin ng ating mga kababayan, inosente. Inosente ito si Pangulong Marcos sa mga kaganapan ng korupsyon. Huwag mo kaming paniniwalain, Mike Abe. First time din po na may natanggal na speaker, nagtanggal o nag-resign kung ano man, pero nawala sa pwesto dahil dito sa isyong ito. Tingnan niyo mga kababayan, nilaglag. Nilaglag bigla ni Budol King. Budol King ito yung napaka-budol na journalist eh. Nilaglag na itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil daw sa mga pangyayaring ito, nahiya pa siya mga kababayan na sabihin dahil sa korupsyon. Tinanggal, pinalitan o anumang termino. Nahiya ka pa, Mike Abe, huwag ka nang mahiya, ituloy mo. Marami na naging Speaker of the House mula noong 1987. Mula nang nagsimula ang 1987 Constitution at Presidential System of Government. Wala pong natanggal na Speaker o nag-resign na Speaker dahil sa di umano'y korupsyon o di umano'y may kinalaman sa kasalukuyang under investigation. Isa-isahin natin. Kailan ba nag-umpisa yan? Panahon ni Ramon Mitra, pasintabi na sa kabilang buhay. Dinadamay mo pa yung ibang speaker. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan na ganito kakurap yung isang speaker at sa tawag nito mga kababayan, isang speaker at kakuntsaba yung Pangulo. At kakuntsaba din halos lahat ng mga congressman. Kaya nga mahal na mahal si Speaker Martin Romualdez ng mga congressman, mga kababayan, kasi nga pinababayaan o hinahayaan lang ni Romualdez itong mga congressman na ito na gumawa ng mga proyekto katulad ng mga flood control, mga kababayan, pero nga walang ginawa, puro ghost. Pinabayaan ni Speaker Martin Romualdez na talagang lalaganap yung korupsyon sa loob ng Kongreso, mga kababayan. Kaya talagang ngayon lang nangyayari kasi sayang talaga. History talaga, may kabi. Walang ganyan. Panahon ni De Venecia, walang ganyan. Wala talaga. Panahon ni Pontavilla, panahon ni Manny Villar, panahon ni Belmonte, at iba pang mga naging speaker. Si De Venecia ang mahaba-haba pa ulit-ulit naging speaker dyan. O hindi po sila natanggal, nag-resign dahil sa isyu ng korupsyon ng mga politiko, lalo na ang Kongreso. Walang ganon. Ngayon lang. Yun ang dahilan kung bakit ko sinabing isang malaking issue ito. History sa kasaysayan ng ating bansa. Pero hindi ko sinabing guilty ang dating speaker. Ang sinabi ko lang, ngayon lang nangyari ang ganitong sitwasyon. Ano inyong masasabi diyan? Hindi daw sinabi niya na guilty si Romualdez, mga kababayan. Pero sinabi niya na ngayon lang nangyayari na tinanggal yung sa speaker o na-resign man ito dahil sa korupsyon. Tapos biglang bawi sa bandang dulo. Mamaya ipapadukot ka ni Romualdez. Tatanggalin yung payroll mo. Talagang napakabudol itong si Mike Abe, mga kababayan. O Mike Abe para malaman mo, baka hindi mo alam, si Sara Geronimo. Talagang napaiyak, mga kababayan. Dahil sa sama ng loob, dahil sa nangyayaring korupsyon ngayon sa ating pamahalaan. Ito, panoorin natin ito. Parang panduloko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na. Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kaguluhan, kasinungalingan, Kasinungalingan, si Pangulong Marcos yan. Basta kasinungalingan, number one si Pangulong Marcos. Pagdating sa kasinungalingan, yung magpinsa na yan, si Speaker Martin Romualdez.
At saka si Pangulong Marcos, number 1 sa kasinungalingan niya. Isama mo na itong si Mike Abe. Gulo mo ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayo mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa. Oh, di ba mga kababayan? Isa pa, Mike Abe, para talagang may masmasan ka. Itong si Chavit Singson, anong sinabi? May vlog na tayo mga kababayan, may reaction video na akong ginawa. Una nating in-upload, pero ito, uulitin natin. May isang interview o panayam, itong bilyonaryo news mga kababayan, kay Chavit Singson. At ibinunyag nga na itong mga diskaya ay kontraktor din ni Pangulong Marcos. O ito, Mike Abe, isampal mo ito sa pagbumukha mo. Importante mapatunayan na substandard o kaya may ghost project. Yes. So kayo, you're very confident there are no ghost projects? No ghost project. Pakukulong ako kung may ghost project. Ayun, At okay. dapat makulong din mga takdog. Yung mga attack dog, opo, libel po yun. Lubat Okay, pa tayo. so ano po yung sinasabi ninyo na hamon naman kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala akong hamon. Sinabi ko lang na parang Alzheimer siya. Dahil nilabas niya, mahiya naman kayo. Mga flood control. Meron siya eh. Ang mga binabanat ng diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ang kontraktor nila. Imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Okay, ulitin ko lang yun na ang mga diskaya rin po Ang kontraktor nila, Presidente, sa probinsya nila. sa probinsya nila, ayon. So ang kailangan makita doon, kung totoo po yun, Yun ang unang imbestigahan nila dapat. oo nga naman, nasa norte. Norte. From north to south. So uunahin na yon. Pero importante po ma-establish sa Manong, kung yung mga Diskaya projects in the north ay Existing. substandard Yes. or existing. Yes. Oo, or ghost. Yes. Ayun, okay. So, Kaya kanina, kung hindi multo yun, imbestigahan nila. correct. So, you're also confident, so lahat po ng mga pagtutukoy sa inyo ay puro salita at walang patutunguhan? Wala po. At, Attack dog, puro attack dog. opo. It natural in politics. Batuhan ng putik yan. Pagka nagsalita ka, nandun na yung mga trolls. Kung ano na sinasabi. Opo. So ang susunod, ang sinasabi po ninyong kailangan ng sumunod agad ay ang pag-imbestiga ng mga flood control projects ng mga diskaya sa probinsya ng mga Marcos. Yes. Ayon, okay. Meron po ba kayong hinala? Meron po ba kayong nalalaman na dinaan ng mga congressman dyan po sa norte? Sa baluarte po ni Pangulong Marcos? Sinidiskaya nga at saka yung bagong mayor ng Lawag, ang kontraktor nila na tinanggal nila yung pinsambu nila dahil ayaw makisama sa kanila. Si Michael Kion. Siya nagsabi sa akin nung nangangampanya na ako kay BBM, Manong, mark my word, they're just using you. You know the Marcoses, they're just using you. Sabi sa akin, hindi ako maniwala eh. Ako, tinulungan ko ng gusto. Sinamahan ko all the way. After election, may Alzheimer ako, nakalimutan na ako eh. May ideya po kayo bakit po sa palagay ninyo kayo po nilaglag o iniwan o Hindi ko matindahan, nag-aaga. After the election, nagpunta sa Japan. Ang dami namin sa presidential table. Binati lahat. Sabi ni Sandro, yung anak niya, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya eh. Kaya mga overseas workers sa Japan, ang bastos yung presidente niya, sabi nila eh. Okay na nga mga kababayan, talagang walang utang na loob. Alam naman natin kung anong ginawa nitong ating Pangulo, na si Pangulong Marcos. Sa mga Duterte mga kababayan, pagkatapos ipinalibing itong si Marcos Sr.,
ay ganun-ganon na lang yung ginawa sa mga Duterte, mga kababayan. Kung ano-anong mga kaso ang tawagin nito, mga kababayan. Kung ano-anong mga kaso ang kinakaharap ng mga Duterte, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, pero hindi niya, tawag nito mga kababayan, tinitingnan kung ano ba ang ginawa ng mga Duterte sa kanila para makabalik sila sa posisyon ngayon, mga kababayan. Tama nga. Walang isang salita, walang paninindigan, walang utang na loob. Itong Pangulo na amo ni Mike Abe, mga kababayan. Yan, Mike Abe, isampal mo sa pagmumukha mo yung sinabi ni Chavit Singson na yung mga Diskaya ay kontraktor din ng mga Marcos sa kanilang lalawigan. Imposibleng hindi nila alam, mga kababayan. Pangulo ka? Magkano ang confidential fund mo? 4.something billion, mga kababayan. Tapos hindi mo alam yung mga nangyayari sa paligid mo. Imposible naman. Talagang nagmaang-maangan ng kayo. Yun ang dito lang muna, At bago tayo magtatapos, burnout pa rin. Oy, taga-buhi ko, ano bang nangyari sa inyo? Mga hinayo pa kayo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Lagi na lang burnout dito sa amin, mga kababayan. Tapos ang laki ng singil ng kuryente dito sa aming lalawigan sa Bohol. Wala bang mag-imbestiga dito? Imbestigahan nyo naman yung Bohol. Grabe yung kuryente dito, maraming nagrereklamo. Shoutout na rin kay Ma'am Hirondio Guldi, Ma'am Oroser. Shoutout na rin kay Arturo Adelmundo. Shoutout kay Mibilin Balikaw ng taga Ilocos Norte dito, kababayan ni Pangulong Marcos. Shoutout na rin kay Raul Balyo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce.